Mga kapuso, grabe na ang mga pangyayari sa bansa. Araw-araw yata may breaking news. At eto nga, nakakita na naman tayo ng mali-maletang pera. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagkakaaresto sa internet personality na si Franco Mabanta. Sa isang entrapment operation, nahuli si Mabanta. Sinampahan siya ng reklamong robbery extortion dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nahuli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez kapalit ng paglabas ng isang video laban sa kongresista. Si Mabanta mariing itinanggi ang alegasyon. Pag-usapan natin ang kasong ito. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, pakipaliwanag nga ano ba itong extortion na kaso at paano kung ganoong kalaki na milyong-milyon ang involved na halaga? Well, yung extortion actually po ay isang general term, umbrella term siya para sa lahat ng paraan ng pangingikil. Yung pamimilit sa isang tao ng magbigay ng pera o gumawa ng isang bagay na hindi niya sana gagawin kung hindi sa pagbabanta o threat ng akusado na gawin niya ito. Otherwise, may mangyayaring hindi ka nais-nais. Kung babasahin po ninyo ang Revised Penal Code o mga special laws natin, hindi ginagamit ang salitang extortion bilang isang krimen. Pero maraming forms of extortion, depende sa kung sino ang nangingikil at kung paano at kung ano ang kapalit, kung meron mang palitan na nangyari. So halimbawa, ganito po kung ang sinabi ay, bayaran mo ako ng 100 milyon, kung hindi, ilalabas ko ang video mo. At nagbayad ng 100 milyon, robbery with force and intimidation ito, or robbery with extortion sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code. Of course, kung hindi pa nagbabayad, andun pa lang tayo. Kung hindi ka nagbayad ng 100 million, ilalabas ko ang video mo, dun pa lamang krimen na ito ng grave threats. Of course, kung humihingi ng kabayaran na isang public official, tulad nga ng mga senador, congressman, government employee, o yung police, nagiging bribery or suhol naman. Diba? Katulad nung, pag hindi mo ako binigyan ng 100 pesos, titikitan kita. Or, pag hindi mo ako binayaran ng 1 milyon, hindi kita i-issuehan ng permit dyan sa mga government agency. So actually, ang tawag naman dito ay, nung iba, dito sa extortion na to ay pangungoto nga. Or kung hindi naman pera ang hinihingi, pero namimilit at nagbabanta ng masamang mangyayari. Halimbawa, kung hindi ka mag-resign sa trabaho mo na yan, papatayin kita. Ito naman ay krimen ng grave coercion sa ilalim ng Article 286 ng Revised Penal Code. So lahat po ng mga nabanggit natin ay mga forms of extortion, whether tawagin nating pangingikil, pangungotong, or robbery by intimidation or extortion. So ano ngayon ang penalty? Ang penalty para sa robbery with intimidation or extortion, ika nga, ay presyon mayon maximum hanggang reclusion temporal medium, which is 10 years and 1 day to 17 years and 4 months. Sa robbery, hindi masyadong tinitingnan ang amount na nanakaw. Sa theft kasi, depende ang penalty sa kung magkano ang nakuha. Ang nakakabigat ng penalty, ang pamamaraan, epekto o degree ng karahasan involved dito sa pagnanakaw. Kaya't mas mabigat po ang penalty kung ito ay robbery with homicide, halimbawa, robbery with rape, robbery with physical injuries. Itong mga pamamaraan na to o yung nakasamang mga degree ng pananakit dun sa biktima ang siyang nakakataas dun sa penalty at hindi yung amount na nakuha. So yung robbery with intimidation or extortion pa rin ang krimen ang tawag dito at pareho nga ang penalty whether ang perang nakulimbat ay 100 pesos or 100 million pesos. Of course, kung ang krimen ay nagawa gamit ang mga computer system o ang internet, mas bibigat ang penalty ng kulong by 1 whole degree dahil nga sa ating anti-cybercrime law. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw, bawal magnakaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita.
I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,